maraming na po ang inaantay natin, inasam-asam natin. So, yung iba siguro nakakatanggap na ng 13 month pay. Kami wala pa. Ubus na daw ang iba. Munghang na ipangako na. No? Yan. So bago po tayo magpatuloy sa ating pagpulay-pulayan, tayo muna yung lungkot manalangin. Ama naming Diyos na mga Panginoon sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at may-ari naming buhay. Lord, salamat po agad sa pagkakataong muli na ang iyong apanglingkod ay magbahagi agad ng iyong salita. Lord, naway ang mensahe nito na aming maririnig, Panginoon. Ito ay titibo, Panginoon, sa mga puso at aming dugtong sa buhay, Panginoon, sa aming mga buhay agad. Lord, salamat po. Naisubistan po, Panginoon, sa mga nakikinig, ganun po, Panginoon, sa nagbabahagi ito agad. Naway ito ay alam namin, Panginoon, ang minanais sa amin kung paano mo, Panginoon, pinarating sa amin agad. Lord, salamat po, Panginoon. Ito ang inalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. Ako'y naniniwala, no, ang bawat isa sa atin ay mayroong pinagdadaanan. Sino mo dito walang pinagdadaanan? So lahat tayo ay may pinagdadaanan. Kala po may tataas ng kamay na walang pinagdaanan. Mga pagsubok o mga temptation sa buhay natin. No? So ang tanong na lamang doon, napagtagumpayan ba natin ang lahat ng ito? O ang iba naman ay hanggang ngayon ay nag-ipagbulong pa sa kaaway kung paano po ito kapag tagumpayan ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. No? So, ngayong umaga po, kapatid, ay babahagi ko po sa inyo kung paano magtagumpay sa trial and temptation. Kaya ang title po ng ating mensahe ngayong umaga, Victory over Trial and Temptation, kapatid. So, maraming salamat po, Sir Joyce, pagbasa. Medyo may habaan lang, pero hindi ko pwedeng putulin. Sakop sa lahat So, ang layunin po nito na sulat ni Apostol Santiago, kapatid, ay upang paalalahanan tayo kung paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Ang magandang halimbawa nito, nung tungkol doon sa Tony, na matagpuan po doon sa sermon sa bundok, kung sino yung mga mapalad. Yung ating tema last month, yung ating missions month. Ang verses na ating binasa kanina ay tungkol sa mga pagsubok ito. Pero dito, binigyan tayo ng idea ni Apostol Santiago na ang trials ay although iba sa tukso. Ang salitang trial at temptation, dito ay parehas sa salita ng Greek na ang tawag dito ay perasmos, ang tawag sa Greek word. Na mayroon po siyang basic meaning of trying and testing. The word is used in that sense of trial and testing. Pero sa verse 13 and 14, the idea is clearly that temptation of solicitation to evil. Nanggagaling po ito kay Satan. Apostol Santiago dealing with entirely different concept, dahil iba ang temptation sa trial, Ang temptation ay maaari pa natin itong maiwasan, kapatid. Ngunit kung nadaig ka ng kaaway, ay gagawin mo po ito, So, ang isang magandang halimbawa dito, yung si Adan si Eva, doon sa Garden ng Eden, Doon na natim si Eva, ngayon natim naman si Adan kay Eva, So, samantala ang trials, ito yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay na pinahintulutan ng ating Panginoon upang tayo ay magiging matatag sa lahat ng pagkakataon. Kung tayo ay dumating sa ganitong pagkakataon, kapatid, na ating naranasan sa buhay natin, iangtalan natin ang salita ng ating Panginoon upang hindi tayo matangay sa mga pagsubok ng ating pinagdadaanan. Ang parehong salita ay ginagamit para sa parehong mga ideya. Pero ang pangunahing pagkakaiba ay wala po sa perasmos na binanggit ko kanina. Ngunit ito'y sa tugon ng isang tao sa pagsubok at tukso. Kung ang isang mananampalataya, kapatid, ay tumugon ng tapat sa pagsunod sa salita ng Panginoon, matagumpay niya ang tinitiis ng pagsubok, mapalad po siya. Yun po yung sinasabi doon sa verse 8. Pero kung hindi niya ito nalagpasan at nag-disobey siya sa Panginoon, is tempted to sin. Nagkasala po siya, kapatid. Ang wastong pagtugon leads to spiritual endurance.
Righteousness and wisdom. At iba pa, no? At ang maling pagtugon nito leads to sin and death. Yun po yung sinabi doon sa verse 15 na kapag ang kasalanan ay lumala, ay hahantong ito sa kamatayan. So therefore, kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, nga kapatid, dalawang bagay ay pwedeng mangyari dito. No? Depende na lang kung ano po ang response natin sa mga pagsubok o temptation sa ating buhay. Kapag tayo ay nagtagumpay, tayo ay lalago. No? Ngunit, kapag tayo ay nadaig at nagkasala, maaari po tayong bumagsak. Kapatid. No? Kaya lagi po natin tandaan ang sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No? Ang sinabi doon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Pag sinabing lahat ng tao, ibig sabihin, mayaman kung kumanang mahirap, may dumadating ang pagsubok ang bawat isa sa atin. Pero ang sabi dito, tapat ang Diyos, kapatid. At hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ito po yung maganda na sinabi dito. Bibigyan niya kayo ng lakas upang magtagumpayan niyo. Napakaganda po ang pangako dito ng ating Panginoon. Kung napagtagumpayan natin ang lahat po ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. So malinaw po dito, no, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, no, ang tukso ay karaniwan lang sa tao. Kaya kapatid, huwag ka mag-alala. Dahil ang tukso ay karaniwan lang sa tao. Kahit nga po ang ating Panginoon dito ay hindi po nakaligtas dito sa tukso na ito in His humanity. Nung nagkatawang tao siya, kapatid. Who was without sinful flesh, was tempted by the devil, no, kapatid. Kung mababasa lang natin, no, yung Matthew chapter 4 verse 1, na kung saan pagkatapos si Jesus ay dinala sa Espiritu sa ilan upang tuksoin ng diablo. No? Maraming tukso ang ginawa ang diablo doon sa ating Panginoon. Pero makikita natin, kapatid, karaniwan lamang ang pagsubok ng tukso. Pero may pangako sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa Bible, tapat ng Diyos at hindi niya papayagan ang tukso ng higit sa ating mga ngayon. Hindi tayo natutokso o masubok na higit sa ating mga kaya. Kilala tayo ng Diyos, kapatid. At alam niya ang ating mga kakayahan at kahinaan. Alam ng Panginoon niya kung ano po ang ating kakayahan at kahinaan. Tapat ng Diyos at siya ang nagbibigay ng kakayahan upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng mga yan. So kalapit ng tukso at ang ating kakayanan upang ito ay mapagtagumpayan kasama ng bawat pagsubok o tukso ay ang paraan ng pagtagumpay na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya po sa umaga ito, mga kapatid, ating titingnan, no, mula sa mga binasa kanina ni Apostol Santiago, may nakikita po tayo itong paraan kung paano magtagumpay sa mga tukso at mga pagsubok. Ang ating pinaka-main point po dito, kapatid, sa umaga ito, in every temptation, God always provide a way to overcome. No? So, ang tanong na lamang ay, how can we overcome temptation? Mayroon po tayo dito tatlong pag-uusapan ng mga puntos o point, mga kapatid, ngayong umaga. Unang punto po na ating pag-uusapan, sabi dito sa verse 12, realize the reward of perseverance. Ano po pag sabihin ng perseverance na ito? Ito po yung pag-itiis at pagkatsaga po natin. Realize ng gantimpala ng pag-itiis, pagkatsaga natin. Di po ba? Mayroon pong gantimpala pag ikaw po ay nagtitiis. Di po ba? Yung mga pumunta ng ibang bansa, nagtitiis po yan para sa kagaganda po ng pamilya. May reward po dapat yan, kapatid. Sabi nga sa verse 12, mapalad ang tao ng tining tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos ang subukin
Katanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umibig sa Kanya. No. Ang masakit lang na katotohanan, nagtitiis ba tayo? Naging tapat ba tayo sa ating Panginoon? Ang sabi niya sa Santiago, blessed or mapalan ang isang tao na titing tatag sa kabila ng mga pagsubok. No? Ang salitang blessed o mapalan dito ay ang parehas na salita na ginamit ng ating Panginoon doon sa Sermon sa Monte. No? Ay tungkol sa mga kung sino po ang mga mapalan. The encouragement po sa atin bilang Kristiyano kapatid to acknowledge that they have been blessed by enduring trial and temptation. However, ang pagpapala ay hindi nangahulugan ng mga material na bagay kapatid tulad po ng pagkakaintindi sa isang mundo. But others refer to the position we have in Christ. No? Ang salitang blessed in this context kapatid would refer to being joyful. Ito ay inner joy and satisfaction sa atin. Ang pagiging masayahin kahit sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa ating buhay. Ito ay inner joy kapatid. Inner joy and satisfaction. So binigyang linaw po ng Apostol Santiago na ang magiging blessed ay para sa mga nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Alam ko, lahat tayo dito siguro ay ganun po ang ating naranasan. No? Manatili lang tayo matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga taong nakayanan ang pagsubok sa kanilang pananampalataya, na nagtitiis sa mga pagsubok ng may katatagan, no? Ang tao ito ay pinagpala. Kaya pag-isabi sa ngayong kakatabi, pinagpala ka kapatid. The concept in this verse is referring to those who maintain their confidence in God. Para sa mga nanatili sa kanilang pananampalataya, kung ikaw ay nananatili, God rewarded with crown of life. Ang sabi dito natin Panginoon, pag ikaw po ay nananatili, mayroon po itong gantimpala ng buhay. Sa mundo, pag tapat ka sa iyong amo, maraming pabor po dyan, kapatid. Ganon din po sa ating Panginoon. Pag naging tapat ka sa ating Panginoon, may reward po siya sa atin, kapatid. Sa Bible, mga kapatid, mayroong 5 korona na matatanggap sa mga mananampalataya. There are 5 crowns mentioned in the New Testament that will be awarded to a believer. So ano po ba ito? Ang una dito, they are the imperishable crown. Ano po ba itong imperishable crown na ito? Ito po yung hindi masisira. Ito hindi mawawala. Kung na-overcome mo ang lahat ng pagsubok, mayroon po tayong itong imperishable crown, kapatid. Sabi nga sa 1 Corinto, unang Corinto, chapter 9, 24 to 25, ang sabi dito, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lang ang nakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng mga larong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpala panandalian lamang. Ngunit ang gantimpala hinahanap natin, kapatid, ay ito po yung panghabang buhay. Yung po yung tinatawag na imperishable crown. Ang pangalawa naman, the crown of rejoicing. No? Kagalakan. So sabi sa unang Thessalonica, chapter 2, verse 19, hingbat kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang turunang ipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus sa pagparito na. Kagalakan na muli niyang pagbabalik. So ang tanong, tayo po ba'y nagagalak sa kanyang muling pagbabalik? O ang iba ay nalulungkot dahil hindi pa handa sa kanyang pagbabalik? Dahil kagalakan after ng lahat, yes Lord, nagtagumpay ako, ay nagkaroon tayo ng kagalakan. Yung pangatlo, the crown of righteousness.
So, corona po ito sa matuwid. Sabi sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 8, makamtan ko ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputol sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananapig sa kanyang pagbabalik. Yun, tayo po ba ay nananapig sa kanyang pagbabalik? Dahil pag tayo po ay nananapig, sabihin, tapat na po sa ating Panginoon. Ito, papatungan kanya ng korona ng matuwid, the crown of righteousness. Yung pang-apat, the crown of glory. Basahin natin yung ng Pedro chapter 4 verse 4. Chapter 5 verse 4 rather. Ang pagpareto ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng malawahating korona di pupupas kailanman. Ibig sabihin, koronang kaluwalhatian, ito ang korona hindi pupupas kailanman. So ang panglima na crown nito, the crown of life. Korona ng buhay, dahil ang lahat ay napagtugumpayan natin, tatanggap po tayo ng korona ng buhay, kapatid. No, kahit sa kabila ng lahat. Sabi sa Pahayag, chapter 2, verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang ganasin. Makinig ka, ipabilang ko ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagatipalaan kita ng korona ng buhay, kapatid. So maliwanag po dito, kapatid, sa binasa natin. Kapag nagtiis po tayo, magkaroon tayo ng gatimpala ng buhay. So sa mga nabanggit, this text will be both comforting and convicting para po sa ating mga mananampalataya. Bakit ito nasabi kong comforting? Kasi alam ng Diyos ang mga trials natin at ang mga pagpapagal at pagpupursige natin. No? Na ang ating Diyos ang nakakita ng mga pagtitiis natin ang siyang magre-reward po sa ating kapatid. Hindi baliwala ang ating mga pagtitiis para sa Kanya, kapatid. Ay bakit ko naman nasabing convicting? Convicting naman kasi kung hindi ka magtitiis at magiging matatag, hindi mo makakamit ang gantimpala na inahanda ng Panginoon. Kung walang pagtitiis, mga kapatid, at pagtsatsaga, walang reward po na maaasahan. Ito ba? Kung wala kang pagtitiis sa pagtsatsaga, wala pong reward na ating maaasahan. Only a Christian can truly appreciate this type of reward, kapatid. Kristiyano lang po, mga kapatid, ang mag-appreciate this type of reward. Therefore, because only true Christian na pwedeng mag-participate sa gantimpalang ito, it is expected that there is a right motivation because it would be useless for a non-Christian sake after that. No? Tanging mga nampalataya lang ang pwedeng mag-participate dito, kapatid. Pag ito po yung unbelievers, hindi po niya ito naiintindihan. Itong 5 korona. So finally, binigyan din ni Apostol Santiago na ang gantimpala na ito is available lamang to those who love God. Hindi ito available doon sa mga hindi nagmamahal sa ating Panginoon. Pangalawang punto, recognize the source of temptation. So alamin natin kung saan nagmumula ang temptation or tukso sa buhay natin. Sabi nga sa verse 13 to 15, huwag sabihin ni naman na tinukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinukso ang kahit sino. Natukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala, kapatid. So maliwanag, kapag ang kasalanan ay lumala sa atin, hahantong ito sa kamatayan. So nilinaw po ni Apostol Santiago at naunawaan niya human nature, mga kapatid. At alam niya, the pressure is on will tempted to sin. But Apostol Santiago wants us to understand God rightly, and he warns us against
accusing God o being tempted. Wag po nating akusahan ang Panginoon na siya po ang pinagluplan ng temptation or trials. So, mabigang linaw ito, Apostle Santiago appeals to the holiness of God. No? Inapilan niya ang holiness of God dahil ang Diyos ay banal at hindi maaaring magkasala. Hindi siya matutokso at hindi niya tutoksoin ang sino man para po ay magkasala. He made it clear that God is never responsible for being tempting to people, kapatid. Temptations come from heaven. But God is pure and holy, not evil. Mahalagang malaman natin na hindi ang Diyos ang pinagmulan ng tukso, kapatid. Hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan. Hindi siya ang may akda ng kasamaan. At hindi niya kailanman inokso ang sino man. Only Satan may use situation in your life in order to give up. Gagamitin ito ni Satanas, kapatid, para ikaw po ay mag-give up. In the same way, kapatid, gagamitin po ito ng ating Panginoon to encourage na magtiis para tumibay ang ating pananampalataya para sa Kanya. Kaya mamili po tayo doon sa dalawa na yun. Kung magpagamit ka ng Satan, o magpagamit ka po sa ating Panginoon. So in verse 14, Apostle Santiago explained that our temptation to sin does not come from outside of us. Dito galing sa labas. Temptation is not an outside force, kapatid. No. But an inner battle. Sa loob po ito. Ito po yung natawag natin battle within me. Pinagmula ng temptation is the evil desire for our own heart. Ang sabi nila sa Marcos chapter 7, verse 14 to 16, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawaan ang aking sasabihin at unawain ang aking sasabihin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Sumaliwanag, kapatid, kundi ang lumalabas mo nito. Nanggagaling po sa loob sa ating puso. Ito po yung nagdidikta sa atin na gawin mo ang mga bagay na ito. Hindi po yun galing sa labas. Kasi kung ano po yung lumalabas po sa ating bibig, ay yun po yung nanggagaling po sa ating puso. Sabi sa Marcos chapter 7, verse 21 to 23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang mga samang isipan, nag-uudyok sa kanya upang magyapin, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumagawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa Kanya o nagpaparumi po sa atin. Nanggaling po sa puso, kapatid. Lahat ng yan galing po sa ating puso, kaya you must guard your heart. Kapatid. Bantayan po ang puso natin. Hindi po follow your heart. Guard your heart. Kasi kung follow your heart, kung paano yung nanliligaw sa iyo, may asawa pala, ay follow your heart. Kapatid, guard your heart. Mahirap po yun. Sinunod ko lang ng puso ko. Pero, imagine, yung nanligaw pala sa iyo, ay may sabit na. Anong mangyayari sa atin dito? You must guard your heart, kapatid. Sabi nga sa Taga-Roma, chapter 7, verse 18 to 25, alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawan makalaman. Kaya kung naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siyang ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi
ang kasalanan na natili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibaturan ng aking puso, ako'y nanulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan na natili sa aking katawan. Anong saklap ang aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya, ito ang kalagayan ko sa aking isip. Pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So, temptation is only effective because it interacts with our lust for flesh, kapatid. God cannot be tempted. O bakit? Because He has no evil or evil desire. We are tempted every day because we are evil desire. Yung po kasi desire natin, yung po yung pinapasok mo sa puso mo. Kaya huwag po natin paintulutan ito mga kapatid sa ating buhay na pumasok po ito yung evil desire. Bakit mahalaga po to recognize our weaknesses? Because Satan is like a lion na nag-aabang para po tayo ay napain, kapatid. Para po maiwasan ito, tayo po ay magpakumbaba and realize our own fleshly weaknesses so that we can protect against them, kapatid. Kailangan alaman natin ang ating mga kahinaan. Sabi nga sa verse 14, sabi na sa kanina, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Ito po yung masakit na katotohanan, kapatid. Marami pong bagsak dito. Kahit nga magagawa na ng ating Panginoon. Even pastors, bumagsak po dito. No? Alam mo ba, sa research ko, 57% na burn out po yung pastor. Nag-quit po. Nag-quit po sa ministry. No? Dahil nagpatangay sa kanyang sariling nasa. Kaya itong surat ng Santiago ay encourage sa atin na magpapatatag po tayo lahat sa kabila ng mga pagsubok. So ano po ang ating gagawin para maiwasan natin ito, kapatid? Ano ang mga step na ating gagawin to protect ourselves against ourselves? Una, pray immediately when we face temptation. Manalangin ka agad, kapatid. Kung may kinakaharap, kung mga tukso sa buhay, make it habit po ito. Gawin mong practice sa buhay po natin. Pangalawa, fill our minds with the Bible. Kung mayroon po tayo mga memory verse, no, mga kapatid, na ating natatandaan, no? To protect and complete you, no? Kailangan meron tayong mga memory verse pag tayo po ay nakaranas ng ganito. Pangatlo, fellowship. Surround yourself with other believers who can keep you accountable. Believers po, ha? Hindi po unbelievers. Kasi baka matangay ka doon sa unbelievers. Pag isurround mo yung sarili mo doon sa unbelievers, okay lang kung siya ang matangay mo. Paano kung ikaw ang matangay? Kaya surround yourself with other believers who can keep you accountable. Ang pang-apat, para din maiwasan to, avoid places or things we know will tempt us. Iwasan mo ang mga lugar kung saan natukso ka. No? O na sa mga kabundong gawain. Alam mo naman yun, pagdating mo sa bahay, yung kumpare mo may bertihan. Pagdating doon, alam mo na kung anong mayroon. Hindi po yun ay iwasan. Kung hindi ka makahindi, huwag ka na pong tumuloy, kapatid. Kaya iwasan po natin yung ganon sa lugar o bagay na mantiling tayo, kapatid. Kailangan nating unawaan the consequences of sin. But we believe in God
and don't fall for Satan trap. Trap po ito ng sinisita ni sa atin eh. Itatrap po tayo ni Satan. Kaya nga, kailangan natin labanan. Kaya yun po yung mga gagawin natin to protect ourselves against ourselves, kapatid. Ang pangatlo at panghuling punto na ating pag-uusapan, rely on the goodness of God. Sabi nga sa verse 16 to 18, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap ng kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagpapago o nagpapakita ng baghaman pagbabago. Niloob niyang tayo maging anak niya sa mamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. When tempted, kapatid, remember that God is good. Amen? Ito ba? When tempted, remember that God is good. Why? Knowing God's goodness is also a protection against sin, kapatid. Protektahan ka ng Panginoon, kapatid. Huwag kayong padaya. Paano tayong nadaya? Ang kaaway ay deceiver. Siya ang nadaya sa ating mga isipan natin, lalo na kung tayo ay kumakaharap sa mga matitinding pagsubok. No? Kasabihin niya sa iyo, kung mahal ka ng Diyos, bakit na hinayaan magdusa ka ng ganito? Although, naranasan ito ng ating Panginoon dun sa bundok, no? Na pinaakyat ng ating Panginoon, magpatihulog ka. Sabi ni Satan, dahil sasalubin ka ng mga anghel. So malinaw na sinabi ni Apostol Santiago sa unang mga talata na mga trials ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay patatagin. Hinayaan ng Diyos ang una ito dahil siya ay may maganda at ganap na nais ibigay sa atin mula sa mga ito, kapatid. Kaya lang, ginagamit din ng kaaway ang opportunity, ang mga pagsubok na hinayaan ng Panginoon na mangyari sa atin upang tayo ay dayain ng ating mga pag-iisip hanggang bumigay po tayo. Pero wag po tayong padaya, ang sabi dito. Isipin natin na ang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos o anuman ang mga hinayaan niyang mangyari sa buhay natin, kapatid, ang mga ito ay mabuti para sa ating ikabubuti. At ang ito ay ganap na, kapatid. Ang Diyos bilang perfect ay nais na ang lahat na maging ganap sa atin. Imagine, no, sa isang magulang, walang ibang nais ng kanilang mga anak kundi ang makabuti at ganap. No? Ganyan din po ang ating Panginoon sa atin. Tayo ay naging mga anak ng Diyos dahil sa salita ng katotohanan na tinanggap po natin. Sino po ang salita ng katotohanan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Is the Father of life. We are faced temptation, magbago po tayo ng focus, kapatid. Kung mayroon po tayong kinakaharap ng mga pagsubok, mga tukso sa buhay, magbago tayo ng focus first on the goodness of God. Every good and perfect gift is from Him, kapatid. Galing po ito sa Kanya. Tingnan lang po natin ang Kanyang kagandahang loob niya sa atin rather than the temptation confronting you. Huwag mong tingnan kung ano yung problema na dumating sa buhay. Tingnan po natin kung ano po mga gawa ng Diyos doon sa ating mga problema o ating mga ginagawa. And lastly, respond to His goodness. God knows our ability to face our trials and temptation. He will not give us more than we can bear, mga kapatid. Walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. At hindi niya ito pinahintulutan na hindi natin kakayanin. Palagi po natin tatandaan, mga kapatid. In every temptation, God always provide a way to overcome. To overcome trials and temptation, we must, una, realize the reward of perseverance. Pangalawa, recognize the true source of temptation
Ang pangatlo, rely on the goodness of God. Ang tanong, are you tempted right now or disobeying God? Keep trusting Him even you are going through difficult time, kapatid. God has a purpose and all He desires from your own good, kapatid. Para po ito sa ating ikakabuti. Rely on goodness. He never changes, kapatid. Hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Pray that God will give you the strength to keep going and overcome your trial and temptation. Yun lamang po. To God be the glory.